Ang bawat umaga ni Angela Denise Lacson ay nagsisimula sa amoy ng basang lupa at halimuyak ng mga namumukadkad na rosas. Sa edad na 18, sa halip na ballpen at notebook ang hawak, ay gunting sa paghahalaman at basket ang kanyang laging bitbit. Ang Saavedra Flower Farm ang nagsilbing kanlungan niya mula nang maulila siya sa mga magulang. Angela, apo, tama na muna yan. Halika rito sa tabi ko, tawag ni Don Ramon. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang paboritong tumba-tumba sa malawak na beranda ng mansyon. Sa kabila ng kanyang karamdaman, bakas pa rin sa kanyang mukha ang otoridad na nagpapabantog sa kanya bilang pinakamayamang personalidad sa buong San Simon. Sandali lang po, Don Ramon. Tatapusin ko lang to mga stargazers para sa delivery mamaya. Masiglang sagot ng dalaga habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Lumapit ang dalaga at naupo sa maliit na silya sa paanan ng matanda. Para kay Angela, si Don Ramon ay higit pa sa isang amo. Siya ang nagbigay ng pagkakataon sa kanyang mabuhay ng marangal. Angela, alam nating pareho na hindi na ako magtatagal. Panimula ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Ayokong iwan lahat ng pinaghirapan ko sa mga taong wala namang malasakit sa lupang ito at ayaw kitang iwan sa walang kasiguruhang kinabukasan. Huwag po kayo magsasalita ng ganyan, Don Ramon. Marami po tayong anihan sa pagsasamahan, pag-aalo ng dalaga, bagaman may kirot sa kanyang dibdib. Ngunit hinawakan ng matanda ang kanyang kamay, malamig at nanginginig. Gusto kong dalin mo ang aking apelyido. Gusto kong maging asawa kita, Angela. Tila huminto ang mundo ni Angela. Ang mga huni ng ibon sa paligid ay naglaho at tanging ang mabilis sa tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Po, pero Don Ramon, 18 lang po ako at kayo po. Ang layo po ng agwat natin. Hindi ito tungkol sa tawag ng laman, Angela. Ito ay tungkol sa proteksyon. Kapag naging asawa kita, ikaw ang magiging legal na tagapagmana. Ikaw ang magpapatakbo ng farm na ito. Ayokong makuha to na ibang kamag-anak kong ang turing sa akin ay pitaka lamang. Paliwanag ng matanda. Gulantang ang buong pagkatao ni Angela. Ang isiping magiging donya sa ganong murang edad ay parang isang masamang panaginip. Ngunit, bago pa siya makahuma, isang maugong na tunog ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng manson. Isang itim na sports car ang huminto sa tapat nila. Sa harap ng hagdanan, bumaba ang isang lalaking tila galing sa isang fashion magazine. Matangkad, matikas at may mga matang tila nakakasunog sa talim. Siya si Eros Fin Saavedra. Angkay sa isang apo at tagapagmana na matagal nang nanirahan sa ibang bansa. Lolo! Bulyaw ni Eros habang paakit ng beranda. Hindi nito tinapunan ng tingin si Angela na tila ba isa lang tong dekorasyon sa paligid. Ano tong nababalitaan ko? You're getting married in your condition? Lumingon si Eros kay Angela. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapait na panghuhusga. So, ito pala ang anghel na sinasabi nila. Mukhang mas bata pa sa mga babaeng kinakasama ko. Tell me, magkano bang binabayad ni Lolo sa'yo para pumayag ka sa ganitong kakahuyan? Ara, Eros, mag-ingat ka sa pananalita mo, awat ng matanda. Ngunit tinatinag ang lalaki. Lumapit siya kay Angela. Ang distansya nila ay sapat na para maamoy ng dalaga ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng alak. Listen to me, girl, bulong na Eros, sapat na para siya lamang ang makakarinig. Pera lang ang habol mo sa matandang to. But mark my words, I will make your life a living hell bago mo makuha kahit isang sentimo ng mga Saavedra. Sa halip na matakot, naramdaman ni Angela ang pag-akit ng dugo sa kanyang mukha. Hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa kakaibang kuryente na naramdaman niya sa presensya ni Eros. Isang lihim na pagtingin na noon pa man ay tinatago na niya sa kanyang puso. Doon nagsimula ang laro ng tadhana, isang matandang naghahanap ng seguridad. Isang dalagang naiipit sa utang na loob at isang hapon na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang korona kahit pa kailangan niyang sirain ang buhay ng babaeng kanyang kinamumuhian o lihim na nanakaw sa kanyang atensyon. Hindi nakatulog ng maayos si Angela ng gabing iyon. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mapanghamak na tingin ni Eros.
Para sa isang dalaga na lumaki sa payak na pamumuhay, ang marinig ang mga salitang gold digger ay parang sampal na paulit-ulit na nagpapadugo sa kanyang dangal. Maaga siyang nagising para asikasuhin ng mga bulaklak. Umaasa na ang sariwang hangin ng San Simon ay ang makakapagpatahimik sa kanyang isipan. Ngunit pagdating niya sa greenhouse, hindi ang mga tauhan ang bubungad sa kanya, kundi si Eros. Nakasandal siya sa isang poste, hawak ang isang tasa ng kape. Ang puting polo nito ay bahagyang nakabukas ang unang 2 butones na nagpapakita ng kanyang matikas na pangangatawan. "You're early," malamig na wika ni Eros. Ganyan ba talaga kasigasig ng isang babaeng naghahanda para maging donya? O baka naman sinusuri mo na kung magkanong kikitain mo kapag naibenta mo na ang lupang to? Huminto si Angela at hinarap ang lalaki. "Hindi ko po hangad ang yaman ni Don Ramon, Sir Eros. Narito po ako dahil mahal ko ang trabaho ko at mahal ko ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito." Humakbang papalapit si Eros. Ang kanyang boses ay tila isang babala. "Huwag mo kong Master Eros. We both know what you are. 18 years old? Napakabata mo pa para pumatol sa isang matanda. Hindi mo ba kaya maghintay? O baka naman kating-kati ka na talagang makaalis sa putikan?" Sa kabila ng masasakit na salita, hindi mapigilan ni Angela ang mukha ni Eros. Ang kanyang matangos na ilong, ang kanyang mapupulang labi na tila laging nakakuyom at ang kanyang mga mata na kahit puno ng galit ay may taglay na karisma na hindi niya kayang iwasan. "Bakit po ba napakababa ng tingin ninyo sa akin?" Matapang na tanong ni Angela. "Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Ang presensya mo lang sa tabi ni Lolo ay isang kasamaan na. I've seen women like you in the city. Gagamitin ng ganda at kunwaring inosente para makapasok sa isang mayamang pamilya. Pero hindi mo ko maloloko, Angela." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumitaw si Don Ramon na ay nalalayan ng isang katulong. "Eros, bakit mo kinakausap ng ganyan ang magiging asawa ko?" "Lolo, please. You're making a mistake. Isang hamak na tagapag-alaga ng bulaklak. Seriously? Huwag mong hahamakin ang trabaho niya. Si Angela ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang farm na to. At huwag kang nagpapakasaya sa London. At para matapos ng diskusyong to, bukas na bukas din, magaganap ang civil wedding sa West." Pinalang desisyon ng matanda. Gulantang si Eros, ang kanyang panga, nagngangalit sa galit. Lumingon siya kay Angela, ang kanyang mga mata tila nagbabanta ng isang bagyong sisira sa buhay ng dalaga. "Enjoy your victory for now, Angela," bulong ni Eros bago siya mabilis na lumakad papalayo. "Dahil sisiguraduhin ko, oras na mapunta sa iyong apelidong sa Avedra, hihilingin mong sana hindi mo na lang ako nakilala." Naiwang nanginginig si Angela. May bahagi sa kanya na gustong tumakbo at tumanggi sa kasal. Ngunit kapag naaalala niya ang nanghihinang kalagayan ni Don Ramon, tila nabubuhol ang kanyang dila. At higit sa lahat, ang kanyang puso, ang taksil niyang puso na sa kabila ng lahat ng pang-alipusta ni Eros ay tumitibok pa rin para sa mapanganib na agila ng mga Saavedra. Ang balita tungkol sa nalalapit na pagpapakasal ni Don Ramon sa isang 18 taong gulang na tauhan sa farm ay kumalat na parang apoy sa buong San Simon. Sa bawat sulok ng bayan naging maugong ang pangalan ni Angela Denise Lacson. Tinagurian siyang Cinderella ng flower farm. Ngunit para sa mga tauhan sa mansyon, may halong inggit at duda ang kanilang mga tingin. Dahil sa utos si Don Ramon, kailangan dumalo ni Angela sa isang hapunan kasama ng isang malalapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo ng Don. Ito ay para formal na ipakilala ang dalaga. "Suotin mo to," malamig na wika ni Eros habang iniahagi sa isang paper bag sa kama ni Angela sa guest room. Gulat na napatingin ang dalaga. "Ano to?" "Address. Hindi ka pwedeng humarap sa mga bisita ni Lolo na mukha kang galing sa putikan. Ayokong mapahiyang apelidong sa Avedra dahil sa itsura mo," sagot ni Eros habang nakasandal sa pintuan. Pinagmamasdan ng bawat kilos ni Angela ng may halong panunuya. Nang isuot ni Angela ang damit, isang simpleng emerald green na silk dress ay lalong lumitaw ang kanyang natural na ganda. Ang kanyang mahabang buhok ay hinayaan lang na lumaylay sa kanyang balikat. Nang lumabas siya ng silid, sandaling natigilan si Eros. Kumislap ang kanyang mga mata sa itsura nito.
Isang ekspresyon na hindi agad mabasa ni Angela, ngunit mabilis din itong napalitan ng pamilyar na ngisi. Hindi sapat na magandang damit para itago ang amoy ng lupa, Angela. Wika niya bago niya ito tinalikuran. Sa hapunan naging sentro ng usapan si Angela, ngunit hindi hinayaan ni Eros na maging maayos ang gabi para sa dalaga. Sa harap ng mga negosyante, sinadya niyang buksan ang usapin tungkol sa motibo ni Angela. Alam niyo ba, my grandfather is very generous. Panimula ni Eros habang pinapaikot ang alak sa kanyang baso. Ganyan talaga kapag tumatanda na. Madaling mauto ng mga batang mukhang inosente. Isn't that right, Angela? Napatigil lahat ng pagkain. Napatingin si Don Ramon sa apo ng may babala. Ngunit hindi nagpaawat si Eros. Narinig ko nga, balak mong ipagawa ang bahay ninyo sa probinsya gamit ang pera ni Lolo, tama ba? O baka naman may boyfriend kang pinag-aaral kaya ka nagmamadaling maikasal, dagdag pa ni Eros. Eros, sobra na yan. Galit na sigaw ni Don Ramon. Sinundan ng malakas na ubo. Bakit, Lolo? I am just stating the obvious. Sino ba namang matinong 18 ang papatol sa isang mamamatay na... Aray! Di na nakapagpigil pa si Angela. Tumayo siya at hinarap si Eros. Nanginginig ang kanyang labi. Ngunit diretso ang kanyang tingin. Sir Eros, kahit mahirap, ako, may dangal din ako. Hindi ko hinihingi ang yaman ng lolo ninyo. Kung sa tingin ninyo ay mabibili nyo ang katahimikan ko sa mga pang-iinsulto ninyo, nagkakamali kayo. Nagkaroon ng tensyon sa loob ng silid. Ang mga bisita ay nagsimula ng magbulungan. Sa halip matakot, lumapit si Eros kay Angela at bumulong, sapat para maramdaman ng dalaga ang init ng hininga nito sa kanyang tenga. Matapang ka rin pala, palaban. That makes him more interesting. Pero tandaan mo, Angela, oras maging asawa ka ni Lolo, mas lalo kitang babantayan. I will make sure you won't get a single centavo from this estate. Hahayaan kitang maging Mrs. Saavedra, pero itatrato kitang parang basura sa loob ng mansong ito. Mabilis lumabas si Angela sa dining hall. Di na napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Tumakbo siya patungo sa flower farm, ang tanging lugar kung saan siya komportable. Ngunit sa bawat takbang niya, ramdam niya ang paningin ni Eros na nakasunod sa kanya. Isang paningin na tina nag-aapoy sa galit, ngunit may kasama nakakaibang init na hindi maipaliwanag ng dalaga. Doon, sa gitna ng mga bulaklak, sa ilalim ng dilim, doon lamang naamin ni Angela sa kanyang sarili. Mas masakit ang mga salita ni Eros dahil ang lalaking nananakit sa kanya ay siya ring lalaking linyang pinagdarasal na sana'y mahalin din siya. Matapos sa nakakayang hapunan, sinikap ni Angela na iwanan si Eros. Ngunit sa loob ng mansyon sa Saavedra, tila bawat sulok may bakas ng presensya ng lalaki. Bawat yabag ng sapatos ito sa pasilyo nagpapakaba sa kanya at ang bawat boses nitong naririnig niya mula sa opisina ng Don ay tila musika na ayaw niyang pakinggan pero di niya matatalikuran. Isang hapon, habang nag-aayaw si Angela ng mga bulaklak sa sunroom, nakita niya si Eros na nag-iensayo sa garden. Hubad-baro to habang nagpapapawis at di mapigilan ni Angela ang mapatitig mula sa malayo. Bawat galaw ng mga kalamnan nito ay nagpapakita ng lakas. Ba't sa kabila ng lahat ng sakit na binibigay niya, siya pa rin ang hinahanap ng mga mata ko? Tanong ni Angela sa sarili. Biglang lumingon si Eros sa direksyon niya. Nahuli siya nitong nakatingin. Sa halip na mag-iwas, naglakad si Eros patungo sa kanya. Punas-punas ng tuwalya ang pawisang leeg. Nanonood ka ba, Angela? O baka naman sinusukat mo na kung gaano kalaki ang kailangang kitain ng farm para mapanatili ang lifestyle na kukunin mo? Pang-uuyam nito. Hindi po, Sir Eros. Nag-aayos ako ng mga bulaklak para sa kwarto ni Don Ramon. Mahinang sagot ni Angela, pilit tinatago ang panginginig ng kamay. Huminto si Eros sa harap niya. Malapit. Masyadong malapit. Amoy pawis at init ng araw ang lalaki. Isang amoy na para kay Angela, mas mabango pa sa anumang mamahaling pabango. Do not act so innocent. Bulong ni Eros. Kinuha nitong isang rosas na hawak ni Angela at tinanggal ang mga tinik nito gamit ang kanyang mga daliri. You have this look in your eyes. A look that says you want something more than just my grandfather's money. Naparunok si Angela. Ano pong ibig ninyong sabihin? I see how you look at me when you think I'm not watching. Ngisi ni Eros. Is it part of the plan? Kapag namatay ang matanda, sa apo ka naman kakapit para mapanatili ang pamilyang to. You're smarter than do you look, Dennis. Huwag niyo po akong tawagin ganyan na parang alam niyo pong nasa isip ko.
Bulyaw ni Angela. Ang kanyang emosyon ay biglang sumabog. Hindi niyo po alam ang nararamdaman ko. Hindi niyo alam kung gaano kahirap ang mapagkamalang masama dahil lang sa sitwasyon na hindi ko naman ginusto. Nagulat si Eros sa biglaang pagsiklap ni Angela. Sandaling nawala ang ngisi sa kanyang mga labi. Pinagmasdan niya ang mga mata ni Angela na naglalaban sa pagitan ng galit at ng luha. Hindi mo ginusto? Tanong ni Eros, ang boses ay naging seryoso at mababa. Then leave. Umalis ka na rito bago pa mangyari ang kasal bukas. Kung totoong sinasabi mo, patunayan mo. Tumakas ka ngayong gabi at hinding-hindi na kita guguluhin pa. Hindi ko may iwan ang Don, sagot ni Angela habang nakayuko. May utang na loob ako sa kanya. Utang na loob o pagkakataon? Muling pag-atake ni Eros, ngunit sa pagkakataong to, wala nang halong panunuya, kundi isang tila pagsubok. Hindi sumagot si Angela. Tumalikod siya at naglakad papalayo. Dala ang bigat ng kanyang lihim. Mahal niya si Eros, isang katotohanan na mas masahol pa sa anumang akusasyon. Mahal niya ang lalaki na itinuturing siyang kaaway at bukas, sa harap ng Wes, magiging legal siyang asawa ng lolo nito. Di alam ni Angela na habang naglalakad siya papalayo, nanatiling nakatitig sa kanya si Eros. Ang galit sa mata ng lalaki ay dahan-dahang napapalitan ng isang bagay na hindi nito maamin kahit sa sarili. Isang matinding atraksyon na pilit nitong nilalabanan sa pamamagitan ng pagiging malupit. Ang gabi bagong kasal ay binalot ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng mansyon. Sa labas, nagsisimulang umuni ang mga kulinglig, kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan na tila nakikiramay sa gulong nararamdaman ni Angela. Nasa loob siya ng guest room, nakaupo sa gilid ng malambot na kama. Sa harap niya ay ang puting trahe de boda na pinagawa ni Don Ramon. Simple lamang to, ngunit para kay Angela, tila ito isang rehas na malapit nang magsara sa kanyang kalayaan. Handa na ba talaga ako? Bulong niya sa sarili. Bigla, bumukas ang pinto. Hindi ito mahinang katok ng mga katulong. Ito ay isang marahas na pagtulak. Pumasok si Eros, may hawak na baso ng alak. At bahagyang pasuray-suray. Ang kanyang buhok ay basa ng ulan at ang kanyang mga mata tila ba nag-aapoy sa pinaghalong galit at kalasingan. Sir Eros, nakainom po kayo, kabadong sagot ni Angela habang tumatayo. Isinara ni Eros ang pinto at inilak ito. Of course, I am drinking. Bukas magiging lola na kita. Isn't that worth a celebration? Lumabas na po kayo. Baka po makita kayo ng Don? Wala si Lolo. Mahimbing ang tulog dahil sa gamot. Putol ni Eros. Humakbang siya papalapit hanggang sa maipit si Angela sa pagitan niya at ng dingding. Angela, bakit bang tigas ng ulo mo? Sinabi ko na sa'yo, iurong mo na to. Hindi ka liligaya sa isang matanda. Hindi ito tungkol sa ligaya, Eros. Tungkol ito sa pangako, sagot ni Angela. Nanginginig ang boses dahil sa sobrang lapit ng lalaki. Dito na nagbago ang timplan ng boses ni Eros. Nawala na ang panguuyam at napalitan ito ng isang paos at mapanirang pagsusumamo. Hinawakan niya ang magkabilang pisngin ni Angela. Gusto mo ba talagang maging asawa niya? O gusto mo lang maranasan kung paanong maging isang Saavedra? Bulong ni Eros. Ang kanyang hininga ay amoy alak pero may kasamang init na nagpapanindig ng balahibo ni Angela. Huwag mong gawin to. I'm giving you one last chance. Say no to him. Hindi ko kaya, higbi ni Angela. Kung ganon, hayaan mong ipakita ko sa'yo kung anong sinasayang mo. Wika ni Eros. Di na nakapagsalita si Angela. Dahil sinakop na ni Eros ang kanyang mga labi at ito ay isang halik na puno ng pagnanasa, galit at isang bagay na matagal nang kinikimkim ng lalaki. Ginamit ni Eros ang kanyang karisma, ang kanyang bango at ang kanyang haplos para tuluyang lusawin ang depensa ng dalaga. Alam ni Angela na mali. Alam niyang bukas ikakasal na siya sa lolo nito, ngunit ang puso niyang matagal nang naghahangat kay Eros ay sumuko. Sa gabing yon, sa ilalim ng madilim na guest room, sinuko ni Angela ang pinakaiingat-ingatan niya, nahiya sa lalaking tinuturing siyang kaaway. Hating gabi na nang humiwalay si Eros sa kanya. Nakahiga sila sa kama, kapwa hinihingal. Tumingin si Eros sa kanya at sa unang pagkakataon ay walang halong pang-insulto ang kanyang mga mata. Ngayong nakuha ko ng gusto ko, iuurong mo na ba ang kasal?
Tanong ni Eros. Napapikit si Angela. Masakit. Akala niya pag-ibig lang ang dahilan ng lahat. Pero sa huli, tila isa pa rin tong paraan ni Eros para manipulahin siya. Opo, mahinang sagot ni Angela habang tumutulo ang luha. Iuurong ko na. Memoryado ko nang sasabihin ko sa Don bukas. Handa na akong umalis sa mansong ito. Ngunit habang nakatalikod si Eros, hindi alam ni Angela na may bahagi sa puso ng lalaki ang nakakaramdam ng pagsisisi. At higit sa lahat, hindi nila alam na sa gabing iyon, isang munting anghel ang nagsimulang mabuo, isang sekreto na magiging twist sa kanilang magulong tadhana. Nagising si Angelica ng madaling araw, na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang silid ay puno rin ng amoy ni Eros, isang paalala ng nangyari sa pagitan nila kagabi. Wala nang lalaki sa tabi niya, ngunit ang bawat haplos na ito ay tila nakatatak pa rin sa kanyang balat. Iuurong ko ng kasal, aalis na ako ng San Simon. Bulong niya sa sarili habang nanginginig ang mga kamay na nag-iimpake ng kanyang kakaunting gamit. Memoryado niya nang sasabihin kay Don Ramon. Hihingi siya ng tawad. Sasabihin niya na hindi niya kayang parindigan ang tungkulin niya bilang asawa. Handa siyang tanggapin ang galit ng matanda. Huwag lang siyang makukulong sa isang pagsasama na alam niyang wawasak sa kanyang pagkatao, lalo na't ang lalaking mahal niya ay siya rin kaisa isang apo nito. Bumaba si Angela patungo sa opisina ng Don. Ang mansyon ay abala na sa paghahanda para sa seremonya sa huwes. Nakita niya si Eros sa pasilyo, bihis na bihis, at tila walang nangyari kagabi. Malamig ang tingin nito sa kanya, ngunit may bahid ng paghihintay. Nakausap mo na ba siya? Bulong ni Eros nang magkasalubong sila. Papunta na ako. Sagot ni Angela nang di tumitingin dito. Ngunit bago pa man mahawakan ni Angela ang doorknob ng opisina, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa loob. Sinundan to ng boses ng katulong na nagsusumigaw. Don Ramon! Don Ramon! Diyos ko, tumawag kayo ng ambulansya? Mabilis tumakbo si Angela at Eros papasok. Nakitang matanda na nakandusay sa sahig, hawak ang dibdib at nahihirapang huminga. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga labi nangingitim. Lolo! Sigaw ni Eros habang nilalapitan ng matanda. Hinawakan ni Don Ramon ang kamay ni Angela nang makalapit ito. Ang kanyang mga mata puno ng pagsusumamo. Angela, ang pangako mo, wag mo akong iiwan? Di nakapagsalita si Angela. Ang mga salitang ayoko na at iuurong ko na kanina pa niya inuulit-ulit sa isip ay biglang naglaho. Paano niya magagawang sakta na matandang nag-aagaw buhay? Paano niya matatalikuran ang huling hiling ng taong naging ama-amahan niya? Don Ramon, wag po kayo magsalita. Higbi ni Angela. Ang kasal, kailangang matuloy ngayon din. Pilit na sabi ng matanda bago to tuluyang nawala ng malay. Tumingin si Eros kay Angela. Ang kanyang mga matay nagbabanta, nagpapaalala sa kanilang usapan kagabi. Ngunit sa pagkakataong to, mas matimbang ang takot ni Angela para sa buhay ng Don kaysa sa takot niya kay Eros. Hindi na kaiayon ng pagkakataon, Eros? Bulong ni Angela habang tumutulo ang luha. Di ko siya kayang patayin sa sama ng loob. You traitor! Galit na bulong ni Eros, ngunit kailangan nilang isakay ang Don sa ambulansya. Ang plano ni Angelang pag-urong tuluyang nauwi sa wala. Sa gitna ng sirena ng ambulansya at ng kaguluhan, alam ni Angela na wala na siyang takas. Ang tadhana mismong humarang sa kanyang pag-alis at ang kasal na sa panaginip lamang niya naiisip ay nangyayari sa paraang kailanman ay hindi niya ginusto. Ang kapaligiran ng ospital na babalot ng tensyon at amoy ng gamot. Sa loob ng isang pribadong suite nakahiga si Don Ramon, nakakabit sa iba't ibang aparato. Sa kabila ng panghihina ay giniit ng matanda na naroon ang Wes at ang abogado ng pamilya. Gawin na natin. Ngayon din, pagpapumilit ni Don Ramon, ang boses ay halos bulong na lamang. Nakatayo si Angela sa gilid ng kama, suot pa rin ang kanyang simpleng puting damit na para sana sa seremonya sa Wes. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kabilang dako naman ay si Eros na nakatitig sa kanya ng may halong puot at pagkadismaya. Para kay Eros, ang di pag-urong ni Angela ay patunay lamang na talagang pera ang habol nito. Angela, pirmahan mo na to? Utos ng abogado habang inilalatag ang mga dokumento. Dahil sa labis na pag-aalala,
Sa kalusugan ng Don at sa pagnanais na hindi ito mas lalong ma-stress, hindi na binasa ni Angela ang bawat detalye ng kontrata. Ang tanging nasa isip niya ay ang mapagbigyan ng huling hiling ng matanda. Mabilis siyang pumirma sa ibaba ng kanyang pangalan. Eros, ikaw naman, sabi ni Don Ramon habang nakatingin sa apo. Lolo, are you serious? Isasama mo ko rito bilang saksi sa kahibangang ito? Galit na tanong ni Eros. Pumirma ka, Eros, bilang sa Avedra. Tungkulin mong saksihan ang pagpasok ni Angela sa ating pamilya. Huwag mo kong bibiguin sa huling pagkakataon. Sagot ng matanda na tila may pinaplano. Padabog na kinuha ni Eros ang pluma at mabilis na pumirma sa bahaging tinuro ng abogado. Di niya binasa ang kabuuan dahil sa sobrang galit. Tapos na, deklara ng Wes. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkalob sa akin, dinedeklara ko kayong mag-asawa. Huminga na malalim si Don Ramon at dahan-dahang napapikit. Isang mapayapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ilang sandali pa ang mahabang tunog ng heart monitor ang bumasag sa katahimikan ng silid. Don Ramon, sigaw ni Angela. Agad na pumasok ang mga doktor ngunit huli na. Pumanaw ang Don na may dalang sikreto. Matapos ang ilang oras sa labas ng ICU, hinarap ng abogado ang dalawa. Kailangan natin pag-usapan ang nilalaman ng kontratang pinirmahan ninyo. Alam ni Don Ramon na hindi siya magtatagal kaya't gumawa siya ng hakbang para protekta ng kumpanya at ang inyong dalawa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Eros habang inaalaw ang sarili sa pagkawala ng lolo. Hindi kay Don Ramon kinasal si Angela, panimula ng abogado. Binuksan niya ang folder at pinakita ang copy ng marriage certificate. Sa ilalim ng special power of attorney at sa kagustuhan ng Don, ang nakalagay na asawa ni Angela Denise Lacson ay si Eros Fin Saavedra. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Angela. Ano po? Mabilis sinablot ni Eros ang papel. This is impossible. Hindi ako pumayag dito. Pumirma ka, Eros, at dahil sa nangyari kagabi sa pagitan ninyo, alam ng Don dahil sa mga CCTV sa pasilyo, naisip niyang itong tayong paraan para maging legal ang lahat, paliwanag ng abogado. Napatingin si Eros kay Angela, ang galit sa kanyang mga matay na palitan ng gulat at kalituhan. Si Angela naman napahawak sa kanyang tiyan, doon niya naramdaman ang bigat ng katotohanan. Kinasal siya sa lalaking kumuha ng kanyang pagkababae. Ang lalaking kamumuhian siya habang buhay dahil sa bitag na ito ng kanyang lolo. You knew about this? Sigaw ni Eros kay Angela. Wala akong alam, Eros. Maniwala ka. Pagtatanggol ni Angela. Maniwala? Never. Bulyaw ni Eros bago to mabilis na lumakad palayo. Iniwan si Angelang mag-isa sa ospital. Mag-isa. May asawang galit sa kanya at may munting buhay na nagsisimulang tumibok sa kanyang sinapupunan. Ang 18 anyos sa dalaga ay opisyal ng Mrs. Eros Fin Saavedra, isang titulo na magdadala sa kanya sa gitna ng digmaan. Ang mansyon sa Avedra binalot ng itim na tela bilang pagluluksa sa pagpanaw ni Don Ramon. Ngunit sa likod ng mga formalidad at lamay, isang mas madilim na tensyon ang namamayani sa pagitan ng mga bagong kasal. Si Angela ay nanatili sa kanyang silid, suot ang simpleng itim na damit. Di pa rin siya makapaniwala. Sa loob ng isang araw, nawalan siya ng tagapagtanggol at nagkaroon ng asawang turing sa kanya ikaaway. Ang apelidong sa Avedra na dapat magbibigay sa kanya ng seguridad ay tila naging isang mabigat na kadena. Huwag kang mag-ilosyon na dahil asawa kita sa papel ay may karapatan ka sa bahay na to. Malamig na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo si Eros sa may pinto, may hawak na baso ng scotch. Mas lalong tumalim ang kanyang mga mata at tila mas naging madilim ang aura nito mula nang mamatay ang kanyang lolo. Eros, hindi ko ginustong mangyari to. Mahinang sagot ni Angela. Talaga? Hindi mo ginusto? Humakbang si Eros papalapit. Ang kanyang presensya ay tila sumasakal sa hangin sa loob ng silid. Napakagaling mong umarte. Akala mo ba hindi ko alam? Nakipagtalik ka sa akin para masigurado na kapag nalaman ni Lolo, mapipilitan siyang ipakasal tayo. You played the old man and you played me. Hindi totoo yan. Ikaw ang pumasok sa kwarto ko. Ikaw ang nakiusap. Depensa ni Angela. Ang kanyang boses nanginginig sa halong galit at sakit. Biglang hinawakan ni Eros ang kanyang braso. Hindi sapat para saktan siya ng labis, pero sapat para maramdaman niya ang kanyang puot. Mula ngayon, ikaw ang magsisilbing paalala sa akin kung gaano katanga ang lolo ko sa pagtitiwala sa isang tulad mo. Magiging asawa kita sa harap ng tao, pero sa loob ng mansyong to, ikaw pa rin ang hamak na tauhan sa farm.
Kung ayaw mo sa akin, bakit hindi mo ako iwalayan? Hamon ni Angela. Gumisi na mapait si Eros. Dahil sa testamento ni Lolo, hindi natin pwedeng i-annul ang kasal sa loob ng 2 taon nang di nawawala lahat ng ari-arian ko. He trapped me, Angela. At dahil dyan, sisiguraduhin kong bawat araw ng 2 taon na yan magiging impyerno para sa'yo. Lumabas si Eros at padabog na sinara ang pinto. Napaupo si Angela sa sahig. Hindi na napigilan pa ang pagkagulhol. Napahawak siya sa kanyang tiyan at doon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang matinding hilo at pagsusuka. Tumakbo siya sa banyo. Habang nakaluhod sa tapat ng toilet, isang katotohanan ang sumampal sa kanya. Di lang siya nakakulong sa isang malupit na kasal. May dala-dala siyang buhay. Isang buhay na hindi niya alam kung paano tatanggapin ni Eros. Magpakatatag ka, baby. Bulong niya sa kanyang sarili habang pinapahid ang luha. Kahit anong mangyari, hindi kita hayaang saktan ng tatay mo o ng kahit na sino. Doon nagsimulang magbago ang aura ni Angela. Ang inosente at mahiyaing dalaga ay unti-unting naglalagay ng pader sa kanyang puso. Kung impyernong gusto ni Eros, bibigyan siya ni Angela ng isang matapang na asawang hindi basta-basta mapapatumba. 3 linggo nang nakakalipas mula nang ilibing si Don Ramon, ngunit ang ulap ng pait sa loob ng mansyon ay hindi pa rin naglalaho. Para kay Angela, ang bawat araw ay isang pakikipagsapalaran. Tuwing umaga, kailangan niyang labanan ang matinding hilo at ang pabalik-balik na pagsusuka, ang mga senyales na hindi niya na pwedeng ikaila. Habang nag-aayos siya ng sarili sa harap ng salamin, napansin niya ang bahagyang pamumutla ng kanyang mukha. Kinuha niya ang pregnancy test kit na palihim niyang ipinabili sa isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan sa farm. 2 pulang guhit. Napahawak si Angela sa kanyang bibig upang pigilan ng hikbi. Isang anghel, bulong niya. Nabuo ka sa gitna ng pait, pero mamahalin kita nang higit pa sa buhay ko. Ngunit ang kanyang sandali ng katahimikan ay mabilis na nabasag. Pumasok sa silid ang pinsan ni Eros na si Valerie, ang babaeng matagal nang nagnanais kay Eros at galit na galit sa pagpapakasal nito kay Angela. Anong ginagawa mo rito, Valerie? Hindi mo ba alam ang salitang privacy? Matapang na tanong ni Angela habang mabilis itinatago ang test kit sa ilalim ng unan. Privacy? In my family's mansion? Tumawa ng nakakaunita si Valerie. Huwag kang umasta na parang reyna dito, Angela. Alam ng lahat na aksidente lang ang pagkakakasal sa inyo ni Eros at sa tingin mo ba, mananatili siya sa'yo? Araw-araw siyang nasa opisina at gabi-gabi siyang tumatawag sa akin para magreklamo kung gaano ka kasuklam-suklam. Kung ganun, bakit di mo siya puntahan? Bakit ako ang ginugulo mo? Balik tanong ni Angela. Hindi na siyang batang 18 na yuyuko na lamang at iiyak. Aba, sumasagot ka na ha? Akmang sasampalin ni Valerie si Angela, ngunit mabilis na nasalo ng dalaga ang kanyang kamay. Huwag mo kung susubukan, Valerie. Asawa ko ni Eros Fin Saavedra sa harap ng batas. Isang tawag ko lang sa mga guard, makakalabas ka ng mansyong to na parang basang sisiyo. Subukan mo akong saktan at tinitiyak kong pagsisisihan mo. Malamig na banta ni Angela. Gulat na napaatras si Valerie. Hindi niya inaasahan ng bagsik sa mata ng dating tagapag-alaga ng bulaklak. Tingnan lang natin kung hanggang kailan katatagal. Nang makalabas si Valerie, doon lamang ng hina ang mga tuhod ni Angela. Napaupo siya sa kama. Alam niya hindi lang si Valerie ang kailangan niyang harapin. Kailangan niyang sabihin kay Eros ang totoo. Nang gabing yon, umuwi si Eros na amoy alak na naman. Pumasok siya sa silid ni Angela, tila may gustong sabihin pero nanaig ang pride. Eros, kailangan natin mag-usap, panimula ni Angela. Tungkol sa ano? Sa budget mo para sa mga luho mo? O yam ni Eros habang tinatanggal ang kanyang korbata. Buntis ako. Natigilan si Eros. Ang korbatang hawak niya ay nalaglag sa sahig. Tumingin siya kay Angela. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa pagitan ng gulat, takot at pagdududa. Anong sabi mo? Nagkakaanak tayo, Eros. At bago mo pa itanong, alam nating dalawa kung kailan to nabuo. Nung gabing pinuntahan mo ako sa guest room, diretsahang sabi ni Angela. Lumapit si Eros, ang kanyang panga ay nagngangalit. Sigurado ka ba na sa akin yan? O baka naman ginagamit mo lang ang ahel na yan para masigurado na hindi ka matatapon sa labas ng mansong to. Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Eros. Maaari mo kung insultuhin, Eros. Maaari mong sabihin na pera lang ang habol ko pero wag na wag mong pagdududahan ng anak ko. Nanginginig ang boses ni Angela sa galit.
Simula sa araw na to, hindi ako papayag na tatapakan mo ko. Kung gusto mong maging impyerno ng buhay natin, sige. Pero hindi mo magagalaw ang anak ko. Naiwang tulala si Eros habang pinagmamasdan ang kanyang asawang naglalakad palabas ng silid ng may taas noo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Eros na hindi na siyang may kontrol sa laro. Simula nang malaman ni Eros ang tungkol sa pagbubuntis ni Angela, tila naging isang estranghero ang dalaga sa kanyang paningin. Hindi na to ang tahimik na babae na yumuyuko sa kanyang bulyaw. Si Angela ay naging mailap, matikas at may otoridad na hindi niya maipaliwanag. Ngunit habang naguguluhan si Eros, mas lalo nang naging determinado si Valerie na sirain si Angela. Kasama ang ina nitong si Doña Clarissa, ang kapatid ni Don Ramon na matagal nang nag-aabang sa mana. Bumuo sila na isang mapanganib na plano. Hindi pwedeng magkaroon ng tagapagmana ang batang yan, Clarissa. Gigil na wika ni Valerie habang nasa garden sila. Kapag lumabas ang batang yan, wala na tayong makukuha sa yaman ni Lolo Ramon. Mapupuntang lahat sa gold digger na yan. Huwag kang mag-alala, anak. Huwag kang mag-alala, anak. Sagot ni Clarissa na may mapait ng ngiti. May paraan para patunay na hindi kay Eros ang dinadala niya. At kung di man natin mapapatunayan, gagawa tayo ng paraan para mawala ang problemang yan. Isang hapon habang nagpapahinga si Angela sa pasyo, nilapitan siya ng dalawa. May dala silang mga peking dokumento at isang lalaking di kilala ni Angela. Angela, look who's here. Mabang uyam na tawag ni Valerie. Dinala namin ang dati mong kasintahan mula sa kabilang bayan. Siya raw ang tunay na ama ng dinadala mo. Napaatras si Angela. Anong sinasabi niyo? Hindi ko kilalang lalaking yan? Huwag ka nang magmaang-maangan, Angela. Sigaw ng lalaki na halatang binayaran ni na Valerie. Sabihin mo sa kanila ang totoo na nagkita tayo ng gabi bago ang kasal mo? Eksaktong dumating si Eros mula sa opisina at narinig ang kaguluhan. What's going on here? Eros, darling, mabutit dumating ka. Mabilis na lumapit si Valerie sa kanya. Itong ebidensya na niloloko ka lang ng babaeng yan. Naritong tunay na ama ng dinadala niya. Ginamit ka lang niya para pagtakpan ng kahihiyan niya. Tumingin si Eros kay Angela. Ang kanyang mga mata tila naging yelo sa lamig. Angela, is this true? Eros, maniwala ka sa akin. Ngayon ko lang nakitang lalaking yan. Mariing sagot ni Angela. Lumingon siya sa lalaki. Sino ka ba? Magkanong binayad nila sa'yo para sirain ang dangal ko? Huwag mo akong baliktarin, Angela. Sagot ng lalaki. Dito na lumabas ang pagiging palaban ni Angela. Sa halip na umiyak, lumapit siya kay Eros at kinuhang kanyang telepono. Sige Eros, kung maniniwala ka sa kanila, itawag natin to sa mga polis. Magpa-DNA test tayo ngayon din, pero tandaan mo to. Kapag lumabas ang totoo, hindi mo na makikita ang anak mo. Isasama ko siya sa malayo at hindi ko na ipaparinig sa kanya ang apelidong sa Avedra. Nagulat ang lahat sa tapang ni Angela. Si Eros ay nakaramdam na isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib nang marinig ang salitang malayo. Sa kabila ng kanyang pagdududa, may bahagi sa kanya na gustong protektahan si Angela. Enough! Bulyaw ni Eros. Valerie, Tita Clarissa, palabasin niyo ang lalaking yan bago ko patawagan ng security. At kayo, wag niyo lang gagawin to sa loob ng bahay ko. Pero Eros, pagrereklamo ni Valerie. Get out! Nang silang dalawa na lang ang natira, tiningnan ni Eros si Angela. Akma niyang hahawakan ng balikat nito pero umiwas ang dalaga. Huwag mo kong hahawakan, Eros. Malamig na sabi ni Angela. Di ko kailangan ng tagapagtanggol na duda sa akin. Pinatunayan mo lang na hanggang ngayon, basura pa rin ang tingin mo sa akin pero tandaan mo, ang basurang sinasabi mo ang nagdadala ng dugong sa Avedra na hindi mo deserve. Mabilis umakyat si Angela sa kanyang silid. Iniwan si Eros na nakatayo sa gitna ng sala, puno ng pagsisisi at unti-unting napagtanto na ang babaeng pilit niyang tinutulak palayo ay ang tayong babaeng nagpapatibok ng kanyang puso na higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi ng inosenteng Angela na tinititigan lang ang mga rosas na naninirahan sa mansyon. Ang Angela Denise Lacson sa Avedra, nakaharap nila ngayon ay isang babaeng may apoy sa mga mata. Alam niyang di lang siya ang kanyang pinagtatanggol, kundi ang munting anghel na nasa kanyang sinapupunan. Isang linggo matapos ang insidente sa garden, nagpatawag ng family council si Clarissa. Layunin nilang kutyain si Angela tungkol sa kanyang kakayahan na mamahala sa naiwang bahagi ng farm ni Don Ramon.
Hindi dahil asawa ka ni Eros ay may alam ka na sa negosyo. Simula ni Clarissa sa harap ng mga abogado. Isang hamak na 18, walang pinag-aralan sa kolehiyo. Baka bukas makalawa, malugi ang farm dahil sa kamangmangan mo. Kalmadong uminom ng tubig si Angela. Tita Clarissa, baka nakakalimutan ninyo. Ako ang kasama ni Don Ramon sa loob ng 3 taon habang nagpapalago siya ng farm. Alam ko ang bawat binhi, ang bawat kliyente at ang bawat sentimo na pumapasok at lumalabas dito. Kayo po, bukod sa paggastos ng allowance nyo, ano pong huling ginawa ninyo para sa kumpanya? Namutla si Clarissa at diretsahang sinagot si Angela. Napangisi si Eros na nakaupo sa dulo ng mesa. Nakaramdam ng kakaibang paghanga sa tapang ng kanyang asawa. And one more thing, dagdag ni Angela, tumingin siya ng diretso kay Valerie na naroon din. Nalaman ko na binawasan mong pondo para sa mga fertilizer ng mga tauhan, pambayad sa iyong mga designer bags. I have the receipts, Valerie. Kapag hindi mo yan binalik sa account ng farm, sisiguraduhin ko. Malalaman ng board of directors ang ginawa mong technical malversation. You little brat, sigaw ni Valerie. Stop it, awat ni Eros. Tumayo siya at lumapit sa tabi ni Angela, isang kilos na ikinagulat ng lahat. Angela is right. From now on, she has my full support in managing the flower farm. At sino mang kumarang sa kanya ay humaharang sa akin? Pagkatapos ng meeting, sinundan ni Eros si Angela sa kanilang silid. Angela, wait. Mag-uusap tayo? Para ano, Eros? Para sabihin good job? Pakli ni Angela nang hindi lumilingon. Ginagawa ko to para sa anak ko. Ayokong lumaki siya na ang tingin sa nanay niya ay mahina. I'm sorry. Mahinang sabi ni Eros. Inawakan niya ang kamay ni Angela, ngunit sa pagkakataong to, hindi to binitawan ng dalaga bagaman nanatili tong matigas. Mali ako tungkol sa'yo. Mali ako sa lahat ng sinabi ko. Let me make it up to you. Please? Ang tiwala, Eros, parang basag na salamin. Pwede mong pagdikitin, pero kita pa rin ang lamat. Sagot ni Angela. Huwag kang bumabawi dahil lang buntis ako. Bumawi ka dahil tao ako na may damdamin. Ngunit bago pa makasagot si Eros, isang tawag ang natanggap nito mula sa security. Sir, si Ma'am Valerie pumasok ng greenhouse. Sinisira niya mga special blooms na para sa grand delivery bukas. Nagkatinginan sina Angela at Eros. Alam ni Angela na ito na ang huling desperadang hakbang ng kontrabida para malugi siya sa mata ng mga kliyente. Ngunit hindi nila alam may mas madilim na plano si Valerie. Isang plano na maglalagay sa panganib sa buhay ni Angela at ng kanyang sanggol. Nagmamadaling tinungo ni Angela at Eros ang greenhouse. Doon bumungad sa kanila ang isang nagngangalit na Valerie. Hawak ang isang matalim na gunting sa paghahalaman at pilit na pinuputol ang mga rare blue roses, ang pinaka-importanting ari na iniwan ni Don Ramon para kay Angela. Valerie, tama na, sigaw ni Eros habang pilit na hubaharang. Bakit, Eros? Bakit siyang pinipili mo? Ako ang nararapat sa'yo, ako ang Saavedra. Hysterical na sigaw ni Valerie. Sa sobrang galit, lumingon to kay Angela at akmang susuguri ng dalaga gamit ang gunting. Dahil sa'yo at sa batang yan, nawala sa akin ang lahat. Mabilis na humarang si Eros. Niyakap niya si Angela upang protektahan ito, ngunit sa kaguluhan, naitulak ni Valerie si Angela. Napasandal ang dalaga sa isang matigas na istante ng mga paso at dahan-dahang napaupo sa simento. Angela, sigaw ni Eros. Nakita niya ang pamumutla ng asawa at ang panginginig ng mga kamay nito na nakahawak sa tiyan. Dito na dumating ang mga security guard at tuluyang nailayo si Valerie na nagpupumigla sabang sinasakay sa sasakyan ng mga pulis. Kasama ring inaresto si Clarissa dahil sa napatunayang pakikipagsabwatan sa pagnanakaw sa pondo ng farm. Eros, ang anak natin, mahinang bulong ni Angela bago siya tuluyang nawala ng malay. Sa loob ng puting silid ng ospital, dahan-dahan, minulat ni Angela ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Eros, puyat, gulo-gulo ang buhok at may bakas ng luha sa mga mata. Eros, ang baby ko, kabadong tanong ni Angela. Agad na hinawakan ni Eros ang kanyang kamay at hinalikan to ng matagal. The baby is fine, Angela. You're both safe. Sabi ng doktor, kailangan mo lang ng matinding pahinga dahil sa stress. Nakahinga ng maluwag si Angela. Akma siyang babangon pero pinigilan siya ni Eros. Angela, bagong lahat, may gusto kong ibigay sa'yo. Wika ni Eros. Kinuha niya ang isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa.
Nahanap ko to sa safe ni Lolo bago tayo pumunta sa farm kagabi. Isang sulat para sa akin. Binasa ni Eros ang bahagi ng sulat. Eros, apo, alam kong magagalit ka sa desisyon ko pero ginawa ko to dahil alam kong si Angela lang ang tayong babaeng makapagpapabago sa matigas mong puso. She is the only flower in this farm that's worth more than all my riches combined. Take care of her not as a duty but as your life. Tumulo ang luha ni Eros. Lolo was right. I was a fool to doubt you. I was a fool to treat you like that, Angela. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako, pero simula sa araw na to, hindi ko nahahayaan pa na may manakit sa inyo ng anak natin. Lumapit si Eros at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Angela ang tunay na pag-ibig na sa halik na dinampi ng lalaki sa kanyang noo. Wala nang pait, wala nang pang-uyam. Mahal kita, Angela Denise Lacson Saavedra, at gagawin kong lahat para maging karapat-dapat sa pag-ibig mo, bulong ni Eros. Napangiti si Angela sa kabila ng kanyang panghihina. Ang 18 taong gulang na dalaga na dati tagapag-alaga lang ng mga bulaklak, ngayon ganap ng reyna sa mansyon sa Saavedra, hindi dahil sa yaman o sa apelido, kundi dahil sa tapang niyang magmahal at lumaban para sa kanyang pamilya. Habang sumisikat ang araw sa San Simon, muling namukadkad ang mga bulaklak sa farm. At sa gitna ng katahimikan, isang bagong simula ang isinilang. Isang kwento ng pag-ibig na nabuo sa gitna ng bagyo at nanatiling matatag hanggang sa huli. 5 taon nang lumipas, ang dati tahimik at kung minsan madilim na mansyon sa Saavedra, punong-puno ngayon ng tawanan at ingay ng maliliit na yapak. Ang flower farm mas lalong lumawak at hindi na lang to basta negosyo. Itong simbolo ng katatagan ng pamilya sa Saavedra. Mommy, look at the blue roses. Sigaw na isang munting batang lalaki na may mga matang kasing talim at kasing ganda ng kay Eros. Siya si Eros Jr. o EJ, ang munting anghel na nabuo sa gitna ng unos 5 taon nang nakakaraan. Kasunod ng isang 2 taong gulang na batang babae, si Angelica, na tila maliit na bersyon ni Angela. EJ, wag kang tumakbo ng mabilis, baka madapa ka. Malambing na saway ni Angela habang naglalakad sa gitna ng greenhouse. Suot ni Angela ang isang simpleng floral dress. Sa edad na 23, mas lalo nag-mature ang kanyang ganda. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata, tanging kapayapaan at magmamahal na lamang ang nananahan doon. Biglang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Isang pamilyar na bango ng mamahaling babango at hiningang amoy kape. I told them to wait for me before going to the farm. Bulong ni Eros sa kanyang tenga. Bago ito nag-iwan na isang mabilis na halik sa kanyang pisngi. Alam mo naman ang mga anak mo, Eros. Mas excited pa sila sa atin kapag araw ng anihan. Tumatawang sagot ni Angela. Humarap si Angela sa kanyang asawa. Si Eros mukhang mas masaya ngayon. Ang dating madilim na aura nito ay napalitan ng liwanag na tayong pamilya lamang ang makakapagbigay. Thinking about something? Tanong ni Eros habang pinaglalaroan ng buhok ni Angela. Iniisip ko lang kung gaano kalayo nang narating natin, sagot ni Angela. Sinong mag-aakala na ang dating gold digger na tinatawag mo magiging nanay ng mga anak mo at katuwang mo sa buhay? Napatigil si Eros at naging seryosong tingin. Hinawakan niya magkabilang kamay ni Angela. Please don't remind me of how stupid I was. Araw-araw kong pinasasalamatan si Lolo Ramon dahil sa trap na ginawa niya. It was the best trap I ever fell into. Siya nga pala, pag-iiba ni Angela sa usapan. Nabalitaan mo ba? Lalabas na raw ng kulungan si Valerie sa susunod na buwan. I know, maikling sagot ni Eros. Pero wag kang mag-alala, pinahigpit kong seguridad at wala na silang akses sa anumang ari-arian nito. Hindi ka nahahayaang may lumapit sa inyo na magdadala ng gulo? Hindi na ako natatakot, Eros, matapang nasabi ni Angela. Hindi na akong batang 18 na kaya-kayang apihin. Kung susubukan nilang muli, haharapin ko sila ng taas noo. Napangiti si Eros. That's my girl, my fierce Mrs. Saavedra. Naupo silang dalawa sa isang gazebo sa gitna ng farm habang pinapanood ang kanilang mga anak na naglalaro sa damuhan. Sa malayo, nakatayong isang estatwa ni Don Ramon Saavedra, tila ba nakatingin at nakangiti sa tagumpay ng kanyang huling plano. Eros, tawag ni Angela. Yes, love? Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit nung ako mismo ang gustong sumuko. Salamat din, Angela.
Dahil sa iyo natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko o sa lawak ng lupain, kundi nasa bawat tawa ni na AJ at Angelica. At bawat umagang nagigising ako na ikaw ang katabi ko. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw sa San Simon, muling naghalikan ng mag-asawa. Isang halik na hindi na puno ng galit o pagnanasa, kundi ng wagas na pangako na sa bawat bukang liwayway, ang kanilang pag-ibig ay muling mamumukadkad. Mas maganda at mas matatag kaysa anumang rosas sa mundo. At dito nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ni Angela Denise Lacson Saavedra. Mula sa isang hamak na tagapag-alaga ng mga rosas na patunayan niya na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga dokumento o ginto, kundi sa katapangan ng isang ina at sa wagas na pag-ibig na kayang magpatawad sa kabila ng sakit. Sana'y kapulutan niyo ng aral ang kwentong to na sa bawat tinik ng buhay, laging may rosas na namumukadkad kung tayo mananatiling tapat at palaban. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aming mga handog na istorya. Muli, ako ang inyong lingkod, Miss Narrator Sandra, na nagpapaalala sa inyo. Ang bawat bakas ay simula lamang ng isang mas magandang kabanata. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong magpapayak at magpapatapang sa atin. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga susunod na uploads dito sa Ayesha TV. Mula sa aming puso, maraming salamat sa inyong lahat at hanggang sa muli. Paalam!